Jed, ano yung reaksyon ng ilang motorista sa muling pagpapatupad ng NCAP? Aga ikinababahala ka ng ilang mga motorista itong napipintong muling pagpapatupad ng no contact apprehension policy ng MMDA. Ayon sa ilan, mahirap ang ganitong sistema dahil hindi nila alam na mayroon na pala silang violation. Pinayagan na ng Korte Suprema ang muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP ng MMDA. Ito ay matapos pagbigyan ng motion ng Office of the Solicitor General na alisin ang temporary restraining order laban sa nasabing polisiya. Partikular na ito sa mga pangunahing lansangan gaya ng EDSA at C5. Ito naman ang ikinabahala ng ilang motorista na madalas dumaan sa EDSA. Nakakabahala din po kasi hindi natin alam, meron na po pala tayong violation. Maganda rin yung on the spot, may violation ka, malalaman mo kagad, maayos mo kagad. Ang daming naperwisyo dati yan. Lalo sa kumpanya namin dati, ang daming nahuli. Minsan 3 huli, 9,000 kaagad. Kawawa naman kami mga driver pag tinuloy yan. Pangamba ng mga motorista, posibleng magpatong-patong ang kanilang violation nang hindi nila nalalaman at ikagulat na lang nila pagdating sa renewal ng kanilang lisensya. Mahirap ito para sa kanila, lalo na kung lumaki ng husto ang babayaran nilang halaga. Naunang sinabi ng MMDA sa kanilang ipinasang motion sa Korte Suprema na hindi sapat ang kasalukuyang bilang ng kanilang mga tauhan upang hulihin ang napakaraming lumalabag sa batas trapiko. Bukod pa rito ang inaasahang mas matinding pagsisikip ng daloy ng trapiko sa mga alternatibong ruta sa nalalapit na rehabilitasyon ng EDSA. Iginiit ng ahensya na ito ang epektibong solusyon upang tugunan ang lumalalang trapiko at masiguro ang kaligtasan ng lahat ng motorista at pedestrian. Aga ngayon, inaabangan natin o ang inaasahan natin ay yung pahayag mula sa MMDA kung paano nga ang magiging implementasyon o muling implementasyon ng No Contact Apprehension Policy matapos partially i-lift ito ng Korte Suprema. Aga. Maraming salamat, Jed Neresina.